Nagmamadaling naligo ang dalaga pagdating ng apartment niya. Dumaan na lang din siya sa isang fast food chain upang mag-take out ng kanya almusal at sa loob na lang niya ng sasakyan yun kinain. Habang patungo sa music center ay tinawagan niya si Miss Jen upang sabihin dito baka before lunch na siya makarating nang dahil sa biglaang pagkaipit niya sa matinding traffic. Naiintindihan ko, Miss Chris. Take your time. Maaring napagod ka kasi kagabi. Alam ni Krisa kung anong kahulugan ng patutsyadang iyon ng babae, ngunit hindi na lang niya ito pinatulan. Wala siyang panahon para patulan siya dahil gusto na nga niyang kalimutan ang nangyari. Pasensya ka na kung hindi ko nagawa ng paraan kagabi na hindi kanya matangay. Nakagat na ni Krisa ang labi. Bumabalik kasi sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kanila kagabi. Ayos lang, Miss Jen. Pagkababa ng tawag ay naipilig na lang ni Chris ang kanyang ulo. Natatawa na sa naisip niya. Mali ang pagkakaintindi ni Miss Jen. Kailangan kong linawin yun sa kanya mamaya. Pagdating niya sa music center ay agad siyang sinalubong na nakangiting mukha ni Miss Jen. Sayang, hindi kayo nag-aabot ni Mr. Antiban? Ang aga pa naman niyang pumunta ngayon dito. Natigilan si Krisa habang tinatanggal niyang dala niyang bag sa katawan. Pumunta na siya. Bakit hindi niya ako hinintay? Hinintay ka niya kaso may tumawag. Ayun, nagmamadali na siyang umalis. Babalik na lang daw siya sa'yo kapag nagkaroon siya ng oras at pagkakataon. Pero ang galing mo ha, nakuha mo siya agad. Ngumiti lang si Krisa at kapag daka ay tumango. Mabait yun si Mauro. Nag-iwan ba siya ng contact number sa'yo? Ako na lang ang tatawag. Umili si Miss Jen kahit nang totoo ay meron naman. Tinapon niya lang yun sa bowl ng banyo. Matapos na punitin ay finlash niya yun. Ayaw niyang kontakin pa ito at baka pagsimulan na naman ang away nila ng nobyo nitong si Nick Bentacourt. Lalo pa ngayon na mukhang kakabati lang ng dalawa. Okay, ako na lang bahalang maghanap ng paraan para makontak siya. Tututulan pa sana yun ni Miss Jen, ngunit minabuti na lang niya na ibang bagay nang sabihin. Siya nga pala, Miss Chris, anang babae na makailang beses siyang sinipat-sipat. Sinusukat-sukat kung ano magiging reaksyon ng dalaga na saktong kakaupo lang sa kanyang upuan. Tumawag sa akin kagabi si Atty. Bentacourt. Anong sinabi niya sa'yo? Pigil ang hiningang tanong ni Krisa. Wala naman. Nagtatanong lang kung may available pa raw na slot. May relatives daw siyang mag-enroll sa music center natin. Ikaw daw mismo magturo. Hindi ko alam kung sinong batang tinutukoy niya. Ikaw ba? Alam mo ba na may mga pamangkin siya? Di ba, dalawa lang naman silang magkapatid. Iginalaw ni Chris ang magkabila niyang balikat. Wala rin siyang alam. Hindi rin nila ito napag-usapan. Wala naman, Miss Jen. Oh my God! Tutup na ng bibig ni Miss Jen. Ikinakunot na yun ang noo ni Krisa. Hindi niya gustong hilat siya ng mukha ng babae na halatang walang magandang sasabihin sa kanya. Hindi kaya may anak si Atty. Bentacourt sa labas at pinagtatakpan niya lang yun? Tapos ngayon ay nakahanda nitong ipakilala sa madla. At ang malupit pa, ikaw ang gusto niya magturo sa bata ng instruments. Napaawang na rin ang bibig doon ni Krisa. Hindi malabo pero ang imposible. Di sana nalaman na niya noong sila pa. Bakit ngayon lang yun palalabasin ni Nick? Kung mangyayari yun, ibig sabihin wala na talaga silang pag-asang magkabati pa. Biglang umandar na naman ang pagiging overthinker ni Krisa ng mga sandaling iyon. Para siyang dinaganan ng mabigat na bato sa loob ng kanyang dibdib. Ano ka ba, Miss Jen? May ebidensya ka ba dyan sa pinagsasabi mo? Sige ka, baka kasuhan ka nun. Pabirong tura ni Krisa pero hindi na rin siya mapalagay doon. Hindi kaya ganun na lang ang paghahabol dito ni Nelia ay dahil may anak sila? Pero kung si Nelia ang ina, tingin niya, hindi papayag ang babae na hindi siya pakasalan ni Nick at isa pa malamang ay pinangalandakan niya na ito. Baka mamaya haka-haka mo lang at hindi totoo. Nakakasira ka ng reputasyon ng ibang tao niyan. Napangisi na doon si Miss Jen. Siyempre gawa-gawa niya lang yun para makita niyang reaksyon ni Krisa. Saka sinabi naman talaga ng abogado sa kanya na may ire-refer siyang relatives niya doon. Kinumpas na ni Miss Jen ang kanyang isang kamay. Malapad siyang ngumiti, tila ng aasar yun. Hintayin natin na dumating. Ang sabi ni Atty. Bentacourt ay ngayon daw pupunta yun dito. Ngayon? Marahang tumango si Miss Jen. Tumayo na si Krisa upang magtungo sa kanilang pantry at kumuha ng tubig. Siya nga pala.
Sabi ni Atty. Bentacourt noong tumawag siya na tulog ka na raw kasi napagod ka. Ikaw ha? Binangga pa niyang isang balikat ni Krisa na umiinom ng tubig. Anong ginawa niyo? Naibuga na niya ang tubig na nasa kanyang bibig. Mabuti na lang at nakaiwas doon si Miss Jen. Kung hindi di naliligo na ito sa tubig mula sa kanyang bibig. Naipunas na niya ang bibig sa laylayan ng kanyang suot na damit. Pulang-pula ng puntong iyon ang kanyang mukha nang dahil sa hiya dito. Nagkakamali ka ng intindi, Miss Jen. Hindi yun ang tunay na nangyari sa amin. Nasugatan siya. Nasugatan si Atty. Bentacourt? Nabuhay ang pagiging sismosa ni Miss Jen doon. Lumabas na si Krisa ng pantry at sinundan naman siya ni Miss Jen. Nasa tanggapan na sila ulit. Oo, mahabang kwento kung paano yun nangyari pero ang masasabi ko lang ay sabay na napalingon ng dalawa sa may pintuan ng bumukas yon. Makahulugan na silang nagkatinginan ng tumambad sa kanilang harapan ang ina ni Nick at ang kapatid nitong si Nati. Hi Krisa! Kaway ni Nati na nakaangklap ang isang kamay sa kanyang ina. Nanigas na si Krisa sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon. Napatdapang dalaga sa pwesto. Nang bumitaw na si Nati sa ina, tumakbo sa kanya para yumakap. Kamusta ka na? Hindi pa rin ba kayo bati ni Kuya Nick? Walang habas na tanong ni Nati. Alanganing ngumiti si Krisa. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin gayong naroon din ang ina nila. Ang ina nilang iniistima na ngayon ni Miss Jen at ginigiya upang maupo na sa tanggapan nilang sofa. Bakit narito kayo ni tita? Pasimpleng tanong ni Krisa na hindi sinagot ang tanong ni Nati. Hindi makaligtas sa paningin ni Krisa ang lungkot sa mga mata ng ginang. Humalokip-kip na si Nati at pinaikot ng mga mata sa ere. Halatang labag sa kalooban niya kung bakit naroon siya ngayon. Magbati na nga kasi kayo ni Kuya Nick, pati ako nadadamay sa away niyo Reklamo pa ni Nati na bumuhay sa kanyang kuryosidad ng dalaga. Sa halip na malaya akong nakakalakwatsa, ngayon ay hindi na. Nadadamay? Sa anong paraan siya nadadamay sa away nila? Anong ibig mo sabihin, Nati? Hindi ko talaga magets. Gulong-gulo na tanong ni Krisa sa kanya. Nilingon ni Nati ang ina na nakatingin din sa kanilang banda. Sinundan naman niya ng tingin ni Krisa kahit na nababalot na siya ng hiya ng mga sandaling iyon. Iniisip na hindi naman siguro nagsumbong si Nick sa kanila nang tungkol sa away nila kung kaya naroon ang mag-ina ngayon upang kumbinsin siyang makipagbati sa kanya. Hindi ganun kababaw ang abogadong na magpapakampi sa kanila at hihingi ng saklolo dahil sa pagmamatigas niya pa rin. Prenting nakaupo ng Gina ngayon sa sofa na abala ng mga matang lumilibot sa paligid. Walang ano-ano ipihaklit na kinuha ni nating isang kamay ni Chris at hinila ng dalaga palapit sa kanyang ina. Tututol pa siya na doon ng dalaga, ngunit sa lakas ni Nati, hindi niya na nagawang umangal at nampapigat na kanyang katawan para hindi madala. Halika, sasabihin ko sa iyong dahilan kung bakit kami napasugod dito ngayon ni Mommy. Hinayaan ni Krisa na hilahin siya ni Nati. Napilitan na siyang maupo sa harap ng mag-ina na ang mga matay parehong nakaburo na ngayon sa kanya. Naiilang man ay ngumiti si Krisa. Yung ngiting pilit at hindi man lang umabot sa kanyang nahihiyang mga mata. Maagang tinawagan si Mommy at ako ni Kuya Nick kaninang umaga. Istorbo nga, natutulog pa ako Bulabugin ba naman ako para lang utusan? Simula ni natin na napalingon na kay Krisa sa babae. Nasa ginang kasi ang tingin ng dalaga kanina dahil nahihiya siyang umabot pa sa kanilang alitan nila ni Nick. And guess what, Krisa? Kung anong sinabi niya? Namimilog pa mga matang bulalas ni Nati sa kanya na tila problemado na ngayon pa lang. Pinipilit niya lang naman akong pumunta dito sa music center mo para mag-enroll. OMG, hindi naman ako bata. Oo na, may pangarap ako dati maging musician pero sa ganitong edad, hindi ko na ma-imagine ang sarili ko na pinopursue ang young dreams ko. Gusto ko mapabunghalit na ng Krisa ng tawa sa mga narinig. So ang sinasabi ni Nick kay Miss Jen na mag-enroll ay ang kanyang kapatid na si Nati. At hindi ang batang sinasabi ng babae na umano ay anak sa labas ni Nick. Nahihibang na talagang abogadong yon. Wala na ba siyang matinong maisip? Pati ang pamilya niyang nananahimik ay dinadamay na niya. Nakagat na ng dalaga ang kanyang labi. Tawang-tawa na siya pero hindi niya pwedeng gawin iyon. At baka isipin ng mga kaharap niya ay sila ang pinagtatawanan niya. When in fact ay ang kabalbalang kilos ni Nick iyon. Nilingon na ni Krisa si Miss Jen na dinig ang lahat.
Pwede na makatanturuan kung talagang gusto mo. Alanganing sagot ni Krisa na kumamot pa sa kanyang leeg upang supili ng malakas niyang pagtawa sa nalaman niya. Pumapalakpak ng kanilang ina kung kaya naman nalipat na naman ang paningin ni Krisa sa kanya. Nakalimutan niyang naroon nga pala ito at hindi alam ng dalaga kung ano naman ang role na ibinigay dito ng abogadong malakas na siyang pinapatawa ngayon. Hindi niya tuloy mapigilang lumambot ang puso. Pakaramdam niya hindi na siya dito naiinis ngayon. Nawala ng bahid ng labis ng galit. O ayan Nati, payag na si Krisa na turuan ka niya. Tama na pag-iinarte mo't sundin mo na lang ang gusto ng kapatid mo. Kung tutuusin nga'y pabor na pabor pa to sa'yo eh. Tama ng arte Nati. Ma'am, hindi ako basta umaarte. Sinasabi ko lang ang punto ko. Makikipag-away siya sa girlfriend niya at gagawa-gawa siya ng problema. Tapos ako tong nananahimik yung pipapain niya. Hay nako. Bakit hindi na lang kaya siyang magpaturo? Siya ang mag-aral ng mga instruments. Ginagamit niya pa ako dito. Nakatanggap na ng kutos sa ulo si Nati mula sa ina na ikisinimangot na doon ng babae. Tama ng reklamo, wala ka rin namang ginagawa sa buhay mo. Tila naluging mukha ni Nati na bumaling na kay Krisa. Nanghihingi na siya ng kakampi dito. Kaya lang po tita, ang tinatanggap po namin estudyante ay below 16 years old. Pwede ko pong turuan si Nati kaya lang hindi ko alam kung mabilis niya pang matututunan yon. Medyo matanda na siya. See my point, mommy? Muling pagtutol ni Nati sa litanya ni Krisa na muling hinarap ang kanyang ina. Napalabi na doon si Krisa. Sinasabi lang naman niya ang totoong dahilan niya. Yan ang sinasabi ko sa inyong dalawa ni Kuya Nick. Hindi niyo ako maintindihan. Akala niyo nagbibiro lang ako. Hindi na ako qualify para maging student ni Krisa. Gusto niyo ba ako maging isip bata pa? Sinamahan na ng ginanantingin si Nati na kaagad na itinikom ang bibig. Hindi yun na napag-usapan nila ng kanyang kapatid. Ang usapan nila ipapayag siyang maging student ni Krisa habang sinusubukan nilang kumbinsihin na makipagbati ito. Hindi lang yun. Ere-report niya lahat ng ginagawa ng dalaga sa kanyang kapatid. Bagay na sobrang kinakainis na naman niya dahil sa away nila. Iha, Krisa. Gagap na ng ginang sa isang kamay ni Krisa na marahang pinisil-pisil yun. Please, tanggapin mo na si Nati. Pwede mo siyang itratong 5 years old na nasa loob ng katawan ng isang dalaga. Total ganyan naman siyang umasta. Napakurap-kurap na ng mga mata si Krisa doon. Po, nagsalit-salitan pang tingin ni Krisa sa mag-ina. Nilingon pa niya si Miss Jan na tila humihingi dito ng tulong kung paano siya doon magbibigay ng kanyang magiging desisyon. Iginalaw lang ni Miss Jen ang kanyang magkabilang balikat. Hindi niya alam kung anong ipapayo kay Krisa. Tumalikod ang babae at nagpanggap na gagamit ng banyo. Kung hindi niya gagawin iyon, baka bigla na lang siyang humagalpak ng tawa sa kalokohan ni Nick upang matawad na muli ni Krisa. Pinanood lang siya ni Krisa na umalis. Basang-basa niyang dahilan ng pag-alis nito. Muli niyang ibinaling ang paningin sa mag-ina na hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin magkasundo sa plano nila. Ako na po magsasabi sa inyo, hiwalay na po kami ni Nick, tita. Napakurap na doon ang ginang. Kung nasaktan siya sa kanyang nalaman, yung marinig mismo yung sa galing na dalaga ay maapektuhan siya. Malalim siyang huminga. Natikom na rin ni Nati ang bibig. Napagtantuan niya na seryoso pala talaga ang away nila ngayon. Ang akala niya nagbibiro lang ang kapatid. Hindi naman yun ang pinunta namin dito, iha. Narito kami ngayon ni Nati upang i-enroll ko siya. Upang turuan ng mga instruments. Hindi kami pumunta dito ni Nati para makialam sa alitan niyo. Lumaki ang butas ng ilong ni Nati. Napakasinungaling talaga ng mami niya. Hindi niya naman dapat ito kasama doon, pero talagang nag-invest ang ginang ng oras upang makisawsaw sa pagpunta dito. Ganun po ba? Ilang minutong natameme si Krisa. Ganun din ang mag-ina. Nagpapakiramdaman sila kung sinong mauunang magsalita. Nasiyahan pa naman ang dalaga na naroon sila, hindi naman pala yun ang rason. Sige po tita, biglang tumayo na si Krisa, hindi niya na maitago pang pagkadismayang nararamdaman niya. Alam ko malaki ang kasalanan at pagkakamali sa'yo ni Nick. Nakarating din sa amin ang buong pangyayari. Natural lang na magalit ka, iha. Kaya lang hindi ba talaga pwede? Wala na ba talagang pag-asa? Alam mo na, sobrang bagay na bagay kayo ng anak kong iyon. At nakikita rin naman naming mahal na mahal ka rin niya. Bigyan mo naman sana si Nick na isa pang pagkakataon. Napalingon na si Krisa sa ginang.
Yun ba? Yun ba ang plano ni Nick kaya pinapunta sila dito? Mababakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng dalaga kung sasagot ba siya sa ginang o hindi. Sa bandang huli, minabuti na lang niyang sabihin ang totoong nararamdaman niya. Kailangan din naman niyang mailabas ang side niya. Hindi yung puro side lang ni Nick ang alam nila na sa kanilang problema. Tita, pasensya na po pero ang totoo niyan. Alam namin, Krisa. Agad na pagputol sa kanya ni Nati. Alam nila? Alam namin ni Mami na hindi pa kayo umaabot sa puntong mag-uusap tungkol sa kasal. Pero what if magpakasal na lang kaya kayo para naman hindi na kayo magbabangayan? Itali nyo na sa bawat isa sa mga sarili nyo. Problem solve. Napaawang ng bibig ni Krisa, mukhang na-misunderstand na naman na mag-ina ang sasabihin. Doon din naman kayo papunta. Ayos lang naman sa akin na mauna na kayo magpakasal sa amin kahit pa mas nauna ako ma-engage. Panganay si Kuya Nick sa akin na kailangan ko maging mapagbigay. Habang gulantang at tulala si Krisa ay tumayo ng ginang. So paano ko babayaran ang tuition ni Nati? Gustong pasok naman ni Miss Jen. Iginiyan na niyang ginasya na nakipag-usap sa babae. Krisa, busy ka ba ngayong araw? Tanong na ni Nati nang makitang hindi tulala. Pare nito, sabi na tayong mag-lunch. Tapos na akong kumain ng lunch. Di dinner na lang. May gusto akong puntahang restaurant na medyo malapit lang dito. Pasensya ka na Nati, marami kasi akong gagawin. Kilala mo ko Krisa? Minsan lang ako kumagaya sa'yo. Hindi rin ako tumatanggap ng sagot na no. Sasamahan mo ko doon sa ayaw at sa gusto mo. Maliwanag. Busy kasi ngayon eh. Hindi ko siya magawang kalat ka rin papunta doon kaya ikaw na lang. Dire-diretsong mungkahi ni Nati sa kanya. Napahilot na sa sintidong napaupo si Krisa mula sa sofa. Ngayon pa lang ay pinagsisisihan na niyang tinanggap niyang babae. Malamang ay hindi lang yun ang aabutin niya sa kakulitan nito na daig pa ang bata. Pinangatawanan talaga nitong student niya ito sa inaasta. Ano pa nga bang magagawa niya? Iha, ikaw nang bahala kay Nati ha? Ngiting tagumpay na tura ni Mrs. Bentacourt na tapos na magbayad ng buong tuition ng kanyang anak. Nilingon na nito si Nati. Halika na Nati, hindi pa ba't may appointment ka pa sa nail salon? Ano pang ginagawa mo dyan? Tumayo ka na at magpaalam sa kanya. Iniiling ni Nati ang kanyang ulo. Ma'am, nagbago ng isip ko. Cancel ko na lang muna ang nail salon. Gusto ko makasama si Krisa mag-lunch at dinner ngayong araw. Ipareschedule ko na lang appointment ko. Pwede naman yun. Napamulagat nga si Krisa. Seryoso ba talagang babae? Sakit talaga niya sa ulong magkapatid na ito. Pero Nati, mukhang busy si Krisa kaya hindi mo pwedeng, Ma'am, hindi ko naman siya guguluhin. Dito lang ako sa sulok. Hihintayin ko siyang matapos sa ginagawa. Hindi niya naman ako maboboard dahil sa cellphone. Pakita niya pa ng hawak niyang cellphone. Nilingon na ng ginang si Krisa na pilit ng ngiti sa kanyang labi. Ayos lang po tita, ako na pong bahala kay Nati. Napipilitan niya ring sagot at baka pati ang ginang ay manatili sa music center niya kung hindi niya ito bibigyan ng kasagutan. Tama na yung si Nati lang. Talaga? O sige, makahulugan ng tinignan ng ginang ang anak, ngumiti at nag-thumbs up pa. Lingid sa kaalaman ni Krisa na planado na yun ng mag-ina bago pa man sila umalis sa mansyon. Maging ang palitan nila ay na-practice na nila habang patungo sa music center. Paniwalang paniwala naman doon ng dalaga na sa mga sandaling iyon ay parang nais na niyang tawagan si Nick upang sunduin na doon. Mabuti na lang at nakalaman niya ang kanyang sarili na wag gawin ng bagay na to. O siya, iha, pagpasyansyahan mo na lang ang ugali ni Nati. Aalis na ako, maiwan ko na kayo. Sige po tita, mag-ingat po kayo pa uwi. Hinatid pa ng dalagang ginang sa may pintuan ng music center at kapag daka ay bumalik na sa kanyang office table. Gaya na ipinangako ni Nati. Hindi nga nito kinulit si Krisa na panay lang ang sulyap sa kanya. Nasa screen na ng kanyang cellphone ng mga mata nito na hindi naman ginawang big deal ni Krisa. Ang hindi niya alam ay kausap niya daw ng kapatid na nakikibalita kung anong mga nangyari sa pinag-usapan nilang planong opla na makuhang muli ang loob ni Krisa. Chris, hindi ba behave lang ako? Sabi ko naman sa'yo Krisa eh. Nagmamalaking tura ni Nati na nakatayo na sa gilid ni Krisa. Nagsasara na siya ng pintuan ng music center. Nauna na silang iwan ni Miss Jen dito. Oo na, ano ba talagang kailangan mo sa akin? Inutusan ka ba ng kapatid mong gawin to? Hindi mabilis na iwas ng mga mata ni Nati sa kanya. Ang unang rules nila ay walang sino man ang aamin sa planadong ginawa nilang yon. Tiyak na malilintikan siya sa kanyang kapatid, oras na aminin niya ang lahat ng iyon sa dalagang kasama niya. Bagay na nakalimutan niya agad niya na lang nilabag kanina pagpasok pa lang nila ng ina sa music center. Uy, walang kinalaman dito si Nick ha.
Huwag mo na itanggi, Nati. Sinabi mo na kanina na dinamay ka niya sa away namin. Nakagat na ni Nati ang kanyang labi at mariin niya nang naipikit ang mga mata. Oo nga pala, nakalimutan niyang iyon nga palang bungad niya kanina. Malamang doon pa lang ay magkakaroon na to ng hinala. Naku, kalimutan na yun ni Krisa. Joke ko lang naman yon. Nilakipang pani natin ng mahinang tawang litanya niya. Hinagilap ng isang braso ng dalaga na makahulog ang nakatingin na sa kanya doon. Halika na nga, gutom na ako. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ko kanina. Huwag mo seryosohin. Hindi na lang nagsalita si Krisa na nagpahilan na sa babae. Ano pa bang magagawa niya kay Natalia Bentacourt? Para ang kapatid niya lang ito na kahit tanggihan niya, ay ipipilit pa rin naman ang gusto. Ang buong akala ni Chris ay silang dalawa lang ni Nati ang kakain doon, sa sinasabi nitong restaurant. Kung kaya naman nagulat siya nang makita doon si Mrs. Bentacourt na naghihintay sa kanila sa reserved na table. Eleganteng umiinom ito ng red wine at nang matanaw ang bulto nila ni Nati ay binaba ang baso ng wine at tinaas ng isa niyang kamay upang kunin ang atensyon ng dalawa. Kahit na nakita na siya. Krisa, Nati, nanditong mommy. Maligayang tura niya na tumayo upang salubungin ang dalawa. Niyakap ni Nati ang ina at kapag dakay tumingin kay Krisa na ginaya na rin ang ginawa ng babae, niyakap niya na rin si Mrs. Bentacourt. Masuyong hinalikan pa siya ng ginang sa kaliwa niyang pisngi. Hindi lang yon, tinapit pa nitong kanyang isang balikat na animoy tinuturing na siya nitong anak. Maupo na kayo't umorder na ng pagkain niyo. Mungkahin ng ginang na proud ng aura ng mukha.